Ano na naman ba itong napasok ko? Pagkaalis ni Echo, hindi ko na lang namalayan. Nahigit na pala ako rito sa bahay ni Madam Amelia. Kanina pa kasi ako umiinom ng tea. Dito sa my garden. Homeowners meeting pala to. Wala man lang akong ideya na may homeowners association pala. Parang PTA meeting lang. Grabe ang tagal kanina pa ako. Tumangutango rito. Pero di naman ako nakikinig. Well now, that's settled. Let's go to another issue. Sabi ni Madam Amelia. Kailan ba ito matatapos? Yes, Madam. We have the issue of Mr. and Mrs. Pascual. Nagpapadugtog po kasi sila ng malakas tuwing madaling araw. Kaya nabubulabog po ang ibang residents. Sabi ng isang lady na parang kasing age ni Madam Amelia. Yes, I've heard of that. Tumatangong sabi ni Madam Amelia. Nagugutom na ako. What do you think, Madam? Bibigyan ba natin sila ng penalty? Sabi naman ng isang lady na kasing age ko. Oh, no need. Kakausapin ko na lang si Rosie. They're just an old couple who loves music. Sigurado, maintindihan nila when I talk to them. Madam Amelia said, hindi pa ako naliligo. Nagutan naman ako nito kay Ange. Pag late ako ulit. Well, sige madam. Move on na po tayo. May issue din po tungkol sa mag-asawa na nakatira sa street na malapit sa... Sabi ulit ang isang lady. Naka-age ko. Tapos na kaya to? Excuse me, Anne. It's very, well, industrious of you to outline all the problems of the subdivision. Pero don't you think we should talk about the main concern of this meeting? Sabi ni Madam. Okay lang siguro na may stack ako rito. Dahil din naman sa kanila kaya napilitan si Echo na ikis ako kanina. Kung pwede lang mag-thank you. Of course, Madam. Well, let's talk about Mr. Adonis 2025. Oh my gosh, I'm so excited. Like really excited about tonight's pageant. Nakapag-prepare na nga ang husband ko para sa talent portion mamaya. We've actually practiced for a month. Grabe talaga si Echo. Napaka-unpredictable na nakakakilig na talaga. Nalaala ko na naman tuloy yung pag-kiss niya sa akin. Kaya napangiti ako. My husband won last year. Kaya for sure, siya ulit ang magiging Mr. Adonis ngayong taon. I don't think so, Emily. My Steph, practice really hard for this year. For sure, siya na ang mananalo. Ladies, please settle down. I thought we're here to finalize the pageant's arrangement and deal with the problem. Biglang singit ni Madam. Kanina pa kasi yung mga babae dito na pinag-uusapan ng kanilang mga husband. Buti pa ako si Echo lang. Bakit hindi ko mapigilang umiti? Normal ba talaga to? Napahawak pa ako sa aking cheek na hinalikan kanina ni Echo. I've heard na nagkasakit si Mr. Hill. Kailangan natin ng replacement. Madam said. Naku madam, wala na po kasi tayo mahanap na replacement. Tunay na po kasi ang pageant. Kaya wala pong handa. Sabi ulit ng isang lady, naka-age ko. Siguro yun ang sekretary ni madam. Sagot kasi ng sagot. But we need a replacement. Is anybody here willing to volunteer her husband? Deklara ni madam. Lahat po ng andito. Kasali na po ang mga husband. Well, syempre, except po kayo since wala na po si Mr. Smith. Sorry, madam. Pagkapaumanhin ng isa. Hay nako, excited na ako umuwi si Echo. Ipapahalik ko rin yung kabila ko pang cheek para pantay, di ba? Ang galing ko talaga mag-isip. That's okay. Pero hindi lang naman ako ang exception, right? We still have Cassandra. Tumingin si madam sa akin. Oh, oo nga madam. Si Mr. Tan. Pwedeng isali iyon. What do you think, Cassandra? Okay lang bang isali siya? Lagot sa akin si Echo mamaya. Kapag hahalikan pa niya ang isa kong cheek, bigla akong haharap sa kanya. Para sa lips na lang. I'm so awesome. Cassandra, may humabak sa arm ko.
Are you okay? Ha? Hinawakan pala ako ni Madam. Nakatingin din. Lahat ng babae sa akin. Hindi pa naman ako nakikinig. Busy ako sa pag-daydream. Napatawa na lang ako. Ano ba ulit yung pinag-uusapan? Napalunok naman ako. So, payag ka na. Okay lang naman, di ba? Sana ko papayag ulit. I'm sure you will solve the problem if you say yes. Ano bang problema? Besides, sigurado namang tataas ang mariraise nating fund kapag pumayag ka. Fundraising? Oh no, bakit sila nakatingin sa akin at nakangiti na naghihintay? Bakit parang pinapagilty nila ako? Ano ba talagang pinag-uusapan nila? Hinawakan ulit ni Madam ang arm ko. Maintindihan namin if hindi ka papayag. After all, it's such a short notice. Pero the first time I laid my eyes on you, Cassandra, I just know you don't let people down. Am I right? Hala naman, bakit parang ang galing ni Madam Mambola? Napapatango tuloy ako. Gusto mo namang tulungan ang Homeowners Association, right? Tinignan ako ni Madam sa mata. Tumango naman ako. I knew it. You're very dependable and kind and sweet. You want the best for our subdivision, hindi ba? Tumango ulit ako. Then, does that mean you agree? Tumango na lang ako. Saan nga ba ulit ako nag-a-agree? Good. Thank you, Cassandra. Nginitian ako ni Madam. Then, nag-start na siya tumayo sa upuan. Thank you, ladies. I think we're finished here. See you this afternoon. We need to look in the place bago pa dumating ang mga tao. Tumango naman ang mga babae. So, naki-oo na lang din ako. May meeting pa ulit this afternoon. Pwede bang wag na lang umattend? Wala naman akong gagawin doon. Nagsitayuan na ang lahat at umalis na si Madam. May sumunod naman sa kanya na parang nagtatanong. About final event details. Ewan ko. Tumayo na rin ako. Lagot. Late naman ako sa shop nito. Cassandra, buti naman pumayag ka. Chinika ako ng isang babae. Ngunitian ko lang din siya habang naglalakad. Papuntang bahay. Well, para naman to sa homeowners, di ba? Sige lang kasi. Mag-imbento ka lang. Hindi ko nga alam kung anong pinayagan ko. Yes, for sure. Tataas ang funds na makakalap natin this year. Oo nga eh. Sana nga tumaas. Kasama ba talaga ako sa fundraising na yan? Bahala na. Ayun ang bahay. Yes. Sige ha. Una na ako. Dito na kasi ang bahay namin. Sige, Cassandra. See you na lang mamaya. Binilisan ko ng maglakad. Gusto ko nang umuwi. Pero may pahabol pa siya kaya napatigil ako sa paglalakad. Everyone is really excited to see Mr. Tan tonight. See you. Si Echo. Anong ibig niyang sabihin? Lumingon ako at nakita ko siya naglalakad palayo. Hinabol ko siya. Sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Excited kayo makita si Echo. Kumunot ang kanyang noo. Di ba sabi mo, everyone is really excited to see Mr. Tan tonight, sabi ko. Yap. Natuwa nga kami nang pumayag ka. Akala namin, imposible nga pasali si Mr. Tan. Ngumiti siya sa akin. Ano ba kasi nasalihan ko? I mean, ano bang nasalihan ni Echo nang dahil sa akin? Gusto mo bang mag-lunch na lang sa bahay? Magluluto ako. Ano bang favorite mo? Kayang-kaya ko yung gawin. Wow, talaga, Cassandra. Sure, sige. Mamaya pa naman uuwi ang husband ko eh. Na-invite ko tuloy siya nung wala sa oras. Hala naman, masama ang kutob ko dito. Kailangan kong malaman kung anong nangyayari. Kailangan talaga. Iniuuntog ko na naman talaga ang ulo ko sa table sa shop. Tini Winnie, may hangover ka na naman ba? Untog lang ako ng untog. Ano na naman kasi ang nangyayari? Hoy babae, ano bang nangyari? Magsalita ka nga dyan. Wala, Ange. Wala lang to. Wag mo na lang akong pansinin. Uuntog-untog lang ako. Lagot ako talaga.
Hinawakan ako ni Angie sa balikat at hinarap ako sa kanya. Kasi, tumingin ka nga sa akin. Ano ba talaga nangyari? Bakit nag-headbang ka na naman dyan? Nakatitig lang ako sa kanya. Mamamatay na talaga ako nito. Kinulog-tulog naman niya ako. Hoy Cassie, umayos ka nga babae ka. Magsalita ka. Anong nangyari? Tungkol na naman ba kay Echo? Kay Echo. Kay Echo. Napangawa tuloy ako. Hala Ange, lagot ako talaga. Lagot na lagot. Patay na. Mangiyak-ngiyak na ako. Grabe naman kasi. Ginugulo-gulo ko pa ang buhok ko. Nag-cross arm naman tong si Angie. So, tungkol nga kay Echo. Ange, lagot ako kay Echo. Hindi na naman niya ako kakausapin pag nagkataon. Umiiyak na akong talaga, pero walang luha. Hindi na talaga ako kakausapin ni Echo. Mababaliw na ako. Mababaliw na akong talaga. Hoy, bakit ba? Nag-iinarte ka dyan. Nang walang luha. Dapat may tear effect para believable. Napatigil naman ako. Ganun ba yon? Tumangot-tango naman siya. Hello, di ka ba nanonood ng mga teleserye? Dapat may tears effect. Sige nga, paiyakin mo ako. Ako kunwari yung bidang babae. Go Ange, kaya mo yan. Ouch, bakit pa naman ako binatukan? Tinangnan pa niya ako ng masama. Minsan, ang scary talaga nitong si Angie. Hoy, Tini-Winnie, konti na lang talaga. Sasabunutan na kita eh. Umayos-ayos ka nga. Akala ko ba may problema ka? Tapos biglang gusto mo mag-acting-acting. My goodness. Go kasi. Spill the beans. Ano bang nangyari? At kinuwento ko na nga. Hala naman. Bakit ba kasi? Hindi ako nakikinig kanina. Naisali ko tuloy si Echo sa Mr. Adonis 2025. Take note. May talent portion pa. Paano ka naman siya makakumbinse na mag-talent? Ang sumali pa nga lang, sigurado. Hindi na siya papayag. Di ba? Paano ko malulusutan to? Nakapag-commit na ako kay Madam. Paano ko sasabihin kay Echo? Eh di wag mong sabihin. Aha, napatingin naman ako kay Angie. Grabe siya. Tinitingnan lamang niya ang kanyang kuko habang relax sa relax. Come on, Tini-Winnie. Yun lang pinaproblema mo. Tumayo ako. Mag-hyperventilate na talaga ako. Pero ang relax lang niya. Hala naman Angie, hindi ka ba nakikinig sa akin ng kwento ko? Lagot ako kay Echo nito kapag nalaman niya kung anong ginawa ko. For sure. Bakit ba siya kailangan pa niyang malaman? Ano bang ibig mo sabihin? Malamang, kailangan niyang malaman, di ba? Paano siya makakasali kung hindi niya alam? Nginitian ako ni Angie. Kinalabutan naman akong bigla. Don't worry, Cassie. I have a plan. I hate the plan. Lord, promise. Hayaan mo lang ako masurvive to. Nakikinig na ako sa mga meeting o kung ano pa man. Please, please, wag niyo lang pong hayaang magalit sa akin si Echo ng todo-todo. Kanina pa kasi ako dito sa clubhouse. In fairness, ang social ng clubhouse. Pangmayaman talaga. Ito naman kasi ang binilin sa akin ni Angie. Ang tumulong sa arrangement ng event, pag-decorate ng stage, at kung ano-ano pa. Hindi ko pa nga nakakausap si Echo. Siya na daw ang bahala sa lahat. Lumubog na ang araw at magsisimula na ang pageant. Ang daming taong pumunta. May color code pa nga yung ibang cheerer. Kasi relax ka lang. Sabi ni Ange, for sure, ay dadating daw si Echo. Bakit ang tagal niya? Magiging giraffe na talaga ang liig ko kakahanap. Kanina pa ako kinakamayan ng mga tao. Then chika dito, chika doon. Ngiti ako ng ngiti. Pero nauutot na ako sa kaba. Nasaan na ba si Echo? Ladies and gentlemen, welcome to the annual Mr. Adonis 2025. Let the pageant begin. Sabi ng MC. Naghihiyawan naman ng mga tao. Tinatawagan ko na si Angie. Bakit ba hindi siya sumasagot? I'm sure we are all excited to see our contestant. So, wag na natin patagalin pa. Let us all welcome our candidate number 1, Mr. Ralph Linares.
Go, go, Ralph! Go, Ralph! Hala, ang lipit ang cheering sa kanya ng kanyang pamilya. Mga nasa 30s na si Mr. Ralph. Pero ang laki ng kanyang smile. Kaya siguro, ang dami niyang fans. In-interview lang siya ng konti. Hanggang sa tumugtog na siya ng piano. Ang galing niya. Nagpalakpakan ng malakas sa mga tao. Hala, asa na ba si Echo? Hanap ako ng hanap. Tumatalon para makakita ng magandang access. Hanggang sa dumami na ang mga napapanood ko sa stage. Merong medyo oldies na. Merong mga ka-age lang ni Echo. Ba't ibang talent from musical, instrument, martial arts, poetry, sing and dance. Sila na talaga. Tapos grabehan pa ang cheerer ng mga tao dito. Dadating pa ba si Echo? Last contestant. Pero malapit na siya. Cassandra, there you are. I was looking all over the place for you. Nalaki ang aking mga mata. Madam, kayo po pala. Andito lang po naman ako sa paligid. Diyan lang sa tabi-tabi. Tumatawa pa ako. I see. Medyo late na si Mr. Tan, isn't he? Ngumiti siya. Patay na, bahala na. Sasabihin ko na lang ang totoo. Yun nga po, madam eh. Yun nga po sanang sasabihin ko sa inyo. Kasi ang totoo po niyan, si Echo, hindi po siya. Napaatras ako. Si madam kasi. Naglakad palapit sa akin. Aatras ako. Lalakad siya. Aatras na naman ako. Bakit ba kasi ako umaatras? Huwag kang gagalaw. Hold your ground. Lumaki ang ngiti sa akin ni madam. Naiihin ako ni Ewan. Cassandra darling, you wouldn't ruin this pageant, right? Di pwede magkulang ang mga contestant. Kahit pumagyo o lumindol, umagunaw ang mundo. Dadating pa din si Mr. Tan. Do you understand? Bakit ganon? Kahit mahinahon lang ang pagkakasabi niya, tapos nakangiti pa ito sa akin, hindi na ako makagalaw. Tumango na lang ako. Echo, asan ka ba? Good. Then, see you later, Cassandra. Pagkaalis ni Madam, pumunta ako doon sa walang tao na lugar. Tinawagan ko na mabilis si Angie. Please, sumagot ka, Ange. Nagri-ring, pero walang sagot. Hala, maluloka na ako. Now, ladies and gentlemen, for the last but not the least contestant of the night, he is a newcomer in our pageant. Hindi ko na naintindihan ang sinasabi ng MC. Busy pa rin ako sa pag-contact kay Angie. Sumagot ka, Ange, or else, hindi lang ako kay Echo malalagot, pati na rin kay Madam. Since wala pa rin sagot, tumingala na lamang ako sa langit at pinikit ang aking mga mata. Lord, promise, mag-aali talaga ako ng baka, ng baboy, ng kambing, ng langgam, ng kasi. Ay palaka. Binuksan ko ang mga mata ko at napalingon ako sa aking likod. Anong palaka? Promise, Lord, mag-aali talaga ako ng palaka. Napasigaw ako. Echo, you're here. You're here. Tumalon-talon ako. Parang palaka lang kasi ah. Teka, okay ka lang, sabi ni Echo. Paano ba naman? Hinihingal siya na medyo pawis. Tumakbo ba siya papunta rito? Hinawakan niya ako sa shoulders. Di ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? Your friend said, na-aksidente ka daw dito sa clubhouse. Are you alright? My friend, si Ange. Ha? Ako? Na-aksidente. Yung ganitong kaganda Echo, mukha bang na-aksidente? What? Sabi ko joke lang. Let us all welcome Mr. Jericho Tan. Napatingin naman ako sa MC. Naghiyawan ulit ang mga tao. Nalaki ang mga mata ko. Hala, ito ata ang plano ni Ange. Gulatan, ganon. Si Echo naman. First time napansin na may mga tao at may event pala. Tumingin siya sa akin na nakakunot ang noo. What's this? Nginitian ko lang siya. Sorry, Echo. Mas takot ako kay Madam ngayon. Maya-maya pa, may lumapit sa kanya mga tao at in-escort sa stage. Noong una, naguguluhan pa siya. Pero na makita ang banner,
na Mr. Adonis 2025. Parang naiintindihan na niya kung ano ang nangyayari. Kaya nung nasa stage siya, nakatingin siya na masama sa akin. Hala, sorry talaga Echo. Babawi na lang ako, promise. So, Mr. Tan, I heard, bagong kasal ka lang. How is it so far? Tinignan ng MC si Echo. Nakatingin lamang sa akin si Echo na masama. Hindi siya sumasagot. Well, it's pretty nice to be newlyweds, don't you think, Mr. Tan? Hindi pa rin siya nagsasalita. Super tahimik din ang audience. No awkward ang MC. Kaya nakapag-desisyon ako. Ngayon ako babawi kay Echo para hindi na siya magalit. Pumunta ako sa gitna ng crowd. ECHO, go go, Bubo for the win. ECHO, go go, Bubo for the win. Sigaw ko. Wala kayo sa akin. Binigas ko ng isa-isa ang mga letters ng pangalan ni Echo. Tapos, super sweet na sigaw talaga. O ano kayo? Nga kayo sa cheering ko. Meron pa yung right hand, left hand, habang tumatalon-talon. Si Echo naman, nalaki ang mga mata sa ginagawa ko. Nagulat ka ha? Sigaw lang ako ng sigaw. Go Echo, ang gwapo mo, panalo ka na. Nung una, tinitingnan lamang ako ng audience hanggang sa sumabay na rin sila sa pag-cheer ng mga candidates nila. Hindi ako nagpapatalo. Malakas kaya ang cheer ko. Nilakasan ko pa ang sigaw ko. Sinong gwapo? Si Bubu. Sinong panalo? Si Bubu. Go Echo. Mas lalong lumakas din ang pag-cheer ng audience sa pambato nila. Wow! Ngayon ko lamang nalaman na Mrs. Tan has so much energy. Tumingin naman sa akin ng MC at ngumiti. Parang baliw. Nangingiti na ba si Echo? Nakabawi na ba ako sa kanya? Kaya lang, sumimangot ulit siya dahil sa sinabi ng MC. Well, everyone, let's see how Mr. Echo walks. I present to you again, candidate number 15. Pumalakpak ang mga tao. Tumingin naman masama sa akin si Echo. Go, Bubu. You can do it. Di pa rin gumagalaw si Echo. Go na Echo. Mag-model-model ka lang naman sandali. Tapos, itotodo ko ng pag-cheer yung buwis buhay. Makita ko sa upuan, kaya napatingin sa akin ang lahat. Kayang-kaya mo yan, Bubu. Go, go lang. Echo, go, go. Bubu for the win. Bumaba ka nga dyan. Pag ikaw nahulog, humanda ka. Napatigil naman ako sa pag-cheer. Hala, sumisigaw na siya. Super galit na ba siya sa akin? Bigla nag-cheer naman ng mga tao. May sumisipol pa. Ang sweet ni Mr. Tan. Bigla naman ako tinignan ulit ng audience. Yung totoo. Ako ba yung contestant? Bumaba na ako sa chair. Agaw eksena ka kasi eh.